Here's some tips from the Google training, how to grow your retail business with Google, no? So yung times natin ngayon is online shopping na. Amazon, Lazada, Shopee, TikTok Shop. Puro ganyan na yung ginagawa ng mga tao. Tsaka iba na ngayon ng landscape, no? Yung mga tao, meron silang capability para i-research yung product line na gusto nila, no? Naghahanap sila ng sapatos or jacket, no? Or makeup. Kaya na nilang i-search sa sarili nila yon. So, mangyayari, lahat naman sila nagsa-search sa internet, no? So, ang pinakamatinding search engine ngayon is Google, or sometimes within the platform of Facebook or TikTok, ganyan, Instagram. So, somehow, yung mga search patterns nila nakakonekta rin sa mga search engines. Kaya, it all starts with one of the biggest, Google Ads. Kaya marami pa rin tumatangkilik dito, especially sa ibang bansa where talagang Google search pa rin ang namumuno, no? So you're faced with various challenges as a retailer. Nagsi-shift na yung mga ginagawa ng mga customers, no? So yan ang impact ng technology sa modern times sa consumer purchases. So nangyayari, kasi mga tao ngayon nagmamadali. So laging naka-mobile phone, nagmamadali sila. So in 2015, talagang ang Google in-specify na rin na advice nila yung cart system or shopping cart system is mobile phone ready. No? Marami pa rin naman gumagamit ng laptop, computers or PC, pero iba pa rin yung mas marami ang taong on the go. So you have to know that. Kailangan, meron namang pang WordPress, gumagawa ko ng mga WordPress websites. Nakaano na siya, automatic na siya. Yung designer din mismo ng mga templates, alam na nila na kailangan nilang gumamit ng mobile enhancement, no? So inaano nila, mobile ready na yung mga websites. So nangyari kasi pag mobile, kasi pagka website pag gano'n, no, malaki yung mga pictures, yung mga video. Tapos pag tinaas na gano'n, liliit, no? So kailangan yung mga videos and images mo adjustable. Tapos pag nakaganon yung yung platform niya, yung pag mobile ready, lumalaki yung mga text. Kasi syempre maliit lang, lumalaki. So automatically yung by design. Kaya kailangan pag gagawa ka ng WordPress website, kailangan hanapin mo yun, yung multi-platform. So I mean, kagaya nung nag-start ako sa ganitong business, yung multi-platform means hindi lang device, no? Kasi may iPhone, may Macintosh, may tawag dito, may PC, may Microsoft, di ba? May mga brands, may mga sabihin na nating Lenovo or kung ano-ano pang mga brands ng laptop, no? So lahat yun binubuksan namin yung dati sa bawat platform. And hindi lang yun, sa bawat browser. Let's say sabihin na nating magbabrowse sa internet to, kailangan yung browser kaya niyang ilabas yung yung website mo, no? So tetestingin namin sa mga magkakalabang browser, Opera, ganyan, Safari, no? Kung ano-ano, Microsoft, Firefox, no? So ayan. So ngayon, alam mo naman ang sa business ngayon, andun pa rin na talagang target ng mga tao is sales, no? Whatever happens, sales, benta. Hindi naman porke ang dami mong clicks or ang dami mong views, asa ng benta, di ba? So it doesn't matter kung marami kang views o marami kang clicks kung wala namang benta. So kailangan mapunta pa rin sa benta. It goes by, kasi business to kailangan mong kumita, and of course nag-overhead siya dahil kumukuha ka ng mga tao para sa internet, no? So ganyan ang mga targets. Pero pagka nag-online sales ka, syempre, wag mo rin kalimutan yung offline sales and brick and mortar, no? So una mong gagawin is let's say online sales, drive site traffic
and reach to your online revenue goals, no? That's one. That's two, drive traffic to your store. In store, kailangan papuntahin natin siya. Kaya magandang style dito is they go online, tapos pick upin nila yung product sa store. Kaya di ba may mga ganun ng strategy ngayon. Kagaya ng mga Lazada, Shopee, meron silang mga collection areas, no? Pero syempre that's still not the store kasi wala naman talagang store yung Lazada, Shopee, and Amazon. I think wala rin, no? So drive both online and offline sales. So ngayon, ang target kasi ngayon is AI, artificial intelligence. So kita nyo naman yung mga chat GPT, no? Parang lahat ng karunungan ng mundo nakakuha na niya. So ginagamit na yan ngayon sa mga consumer products, no? Of course, ginagamit na rin sa kung ano-ano, pero ito, makakagawa ka ng video, nakakagawa ka ng song, no? Nakakapag-edit ka in one click, tapos gagawa ka ng libro with a few prompts, no? Gagawa ka ng libro, medyo mind-boggling. Ngayon, ito yung mga areas na nagagamit ang AI sa magandang bagay, kagaya nitong online store, no? Google Ads for shopping, no? Shopping. And of course, after makabenta ka sa shopping, gagamitan mo naman yung Google Ads, performance ads. So tinitingnan naman ng performance ads yung ranking, no? Ranking sa search and yung kung saan lumalabas, no? Tapos ang ginagawa nila dito para makatipid ka is cost per click or pay per click. So magbayad ka lang pag may nag-click. So sabihin, lumalabas yung mga ads mo, wala naman nag-click, wala kang babayaran doon, no? Kaya lang, kailangan i-set mo yung pera mo. I-set mo yung pera mo kung magkano ang gagastusin ng Google Ads automatically. Since this is AI, ilalabas niya yung mga ads mo sa lahat ng platform nila. Basta makita mong under Google yung product, no? Kung ito ay na-acquire ba yung dating app na yon, ilalabas din ng Google doon yung ads mo, no? So maganda kasi malawak. So hindi ko pa na-research kung ano na yung mga na-acquire ng Google, pero that's a lot, no? A lot. Marami siyang nakuha. So ayan, artificial intelligence can help drive reliable, strong return investments and meet customers where they are, no? No matter where they are, how unpredictable the situation, on 8 platforms with 1 billion users each. So yan, sinasabi na 8 platforms with 1 billion users each. So that's 8 billion na ilalabas nila to. Kaya kaso, these are targeted ads, ha? These are parang sniper targeted ads. Tignan mo, ha, minsan na nag-uusap-usap lang kayo magbabarkada about a resort, no? Sabihin mo, tara, swimming tayo sa Antipolo Resort. And then pagbukas mo ng mga apps mo, may nagsasuggest ng Antipolo Resort. Imagine that, di ba? Parang nakabukas yung microphone ng iyong phone, pero hindi naman nakabukas ang mga apps, no? Hindi nakabukas yung Facebook, hindi nakabukas yung Instagram, no? Hindi nakabukas yung TikTok. Pero somehow narinig niya na nangangailangan ka ng Antipolo Resort. So, ano niya yun. So, yun yung precision din ng mga targeting ads, no? So, precise. Ayaw nila ng dati kasi alam mo yun, dati nauso yung shotgun. Alam mo yung shotgun na ang dami mong pinaglalagay na search engine keywords. Dati binabayaran pa yung bawat isa. Sabi niya, ano gusto mong keyword, no? Sabihin ko, Antipolo Resort pala siya. Sasabihin niya, hindi. Gusto ko sabihin mo, Philippine Resort. Philippine Resort para sa buong Pilipinas, malaman nila na mayroong Antipolo Resort. So that's 2. Tapos meron naman sasabihin, hindi. Sabihin mo na lang, swimming pool resort para buong mundo. Kaya lang lumalabas niya parang sayang naman, no? Kasi kung makita yung ads mo sa Amsterdam, hindi naman yung biglang pupunta dito para pumunta lang sa resort mo, no? So that's a long shot, pero kaya may targeted ads. Kailangan yung keyword mo is swabe. Tapos meron din silang tinatawag nitong negative keyword, no?
So pag sinabing worldwide swimming pool resort, wag mo na ako ilabas. Yun, pwede yun. Pwede mong i-tag yun doon na negative keyword. Wag mo na ako isama sa mga kapangkalahatan, no. Gusto ko lang i-target mo ako sa resort. Pwede mong sabihin kung ayaw mong Antipolo kasi hindi masyadong kilala. Sabihin mo Manila, Metro Manila. Pwede yun para at least may recall. Kasi alam mo naman ng mga foreigner, sabihin Manila Resort, not Antipolo Resort, Manila Resort, no? So alam naman natin na mas maganda ang resort doon kasi overlooking and may mountain view and may mga bukal, no? So ganon. So we're still in Google Ads, Google Ads shopping and retail business. So drive traffic and sales, embrace the reality that people are shopping anywhere and everywhere, no? So ang ginagawa dito sa Google Ads kasi, first of all, build better experience, and then of course trust. Importante ang trust. Kailangan sigurado kang hindi nanloloko, hindi nang parang kagaya rin ng mga Lazada, 'di ba? Lazada, Shopee na sinasabi nila pag mali yung item, no, isauli mo lang, meron ka isang linggo, tapos minsan binabawi mo, hindi na nga kinukuha nung hindi na kinukuha nung yung dati mong nabili na mali, hindi na binabawi. Talagang pinapabayaan na lang. Talagang nakakahiya din kasi nawawala yung trust. Especially when you're ranking as a top buyer, yung bili ka ng bili tapos nag-aano ka ng good survey sa iba. Ito lang, sabihin, naka-100 products na ako, puro positive ang binigay ko, tapos ito lang, inis ako sa isang to. Maling-mali ang niya. Talagang sobrang, may mga ganyan, manloloko scammer, talagang ang binibili mo meron nga ako nakita, electric drill, ang dumating paintbrush. Ang lupit talaga, ang lupit ng ibang klase yun. Ibang klase. Tapos meron pa nauuso ngayon yung palit laman, yung phone, case lang, tapos ang laman lumang phone, yung machine niya lumang phone. Yung ni-research ko pa talaga yon kasi may IEMI, di ba? May IMEI yung bawat phone. Ibig sabihin meron siyang unique number. Walang phone ang nag-iiba nung IMEI. Mahahanap mo yon, search mo lang sa internet IMEI. Malalaman mo kung sinong may-ari nung katawan na yon, ng CPU nung phone, kung ito ay mula pa nung 1990s. Ito pag-aari nito. Sabihin nila Ericsson, yung Ericsson na phone, no? Tapos ngayon nakakabit sa mga 2025 na phone, yung lumang machine. Ang bagal, hindi na nga tinatanggap ng mga bagong apps kasi luma na pala. Pero yung katawan niya, yung box niya and everything, modern phone. Malalaman mo na lang sa sobrang mura. Imbis na yung phone na yun is nagkakalaga ng 10,000, bebenta sa'yo ng 2,000 brand new. So alam mo na kagad, yan, talagang ni-report ko yun. Talagang galit na galit. Sabi ko, ban nyo na itong mga user na to. Yan, eto pa, kaya nag-hire ng mga taong kagaya ng mga nasa online is today gather data, no? Nasa naman yun, nasa terms of services. Talagang mag-gather ng data. Of course, you have to log in, no? Log in your name, address, no? Matindi nito yung mga cards. Ilalagin mo yung mga cards mo, yung mga credit card, no? So, kailangan talaga trustworthy. So, accelerate your business by turning data into the foundation of everything, no? Powering personalized experiences and making better business. Ay lumalabas, humingi ka pa nga ng mga experience sa mga tao, no? Yung iba binabayaran mo pa nga sila eh. Sige, cashback, meron akong bibigay sa'yo kung meron, sabi mong feedback, kung meron kang feedback, maganda man o hindi. Na predictive decision making. Tapos ayun, personalized shopping experience, no? So pagka nakita mo naman na siya, ito mahilig to sa sa makeup, no? Labasan na yung mga makeup, no? Ganon. So on all platforms, kaya nakikita nyo, sabi nyo, wala yan, ano ba itong mga makeup na to? Iba-iba ng app na binuksan ko, nandito pa rin yung mga makeup suggestions na to, no? So ganun yun, natatrack ka, no? So yan na, yun yung retail
experience na tinatawag, no? So, bawal dito talaga yung false information. Let's say, sabihin mo na 6 yung upuan na binebenta mo, tapos sa presyo na yon, tapos ang binigay mo pala ay 4 lang. That's a policy violation ng Google. You can be banned, no, or suspended, you know. Hindi pwede yun kasi nga we're building trust. So kung gusto nyo talaga ng mga ganyan, mga ganitong mga SEO, search engine optimization, yun, Google Ads, yun, makakatulong sa business nyo yan. Kaya think about it. Okay siya. Peace.